Ang Philippine Skies Flight 217 ay lumipad mula sa NAIA alas 7:00 ng umaga. Sakay nito ang 143 pasahero, 2 piloto, 4 na flight attendant at isang dalagang walang nakapansin. Nakaupo siya sa upuang 14F sa tabi ng bintana. Abong sweater, nakalugay na buhok na kulay kape, lumang earphone na nakasabit sa leeg, isang kupas na tela na backpack sa ilalim ng upuan. Walang nakatingin sa kanya, walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit sa loob ng 3 oras, sisigawin ng komandante ng eroplanong iyon ang pangalang iyon sa intercom at ang 143 pasahero ay pipigilin ang kanilang hininga. Ang pangalan niya ay Maria Santos. Siya ay 26 taong gulang. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa labas ng Angeles City. Nagtatrabaho siya bilang mekaniko sa isang panrehiyong paliparan sa Clark Field. Sapat lang ang kinikita niya, sapat lang ang kinakain niya, at wala siyang ibang hinihingi. Sa araw na iyon, papunta siya sa Cebu, hindi para magturismo, hindi para magtrabaho. Naglalakbay siya dahil ang kanyang ama ay nasa isang ospital sa Cebu at wala nang ibang makakapunta. Binili niya ang tiket gamit ang huling gain, 2,500 sa kanyang bank account. Ang pinakamababang available na pamasahe, upuan sa likod, walang bagaheng naka-check-in, walang pagkain sa eroplano. Nang sumakay siya sa eroplano, ang flight attendant na nakataas ang blonde na buhok ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa at itinuro ang overhead compartment na may plastic na ngiti. Dito sa itaas, pakiusap, bilis, nahuhuli tayo sa pag-alis. Hindi sumagot si Maria, inilagay ang backpack, umupo, ipinikit ang mga mata at inisip ang kanyang ama. Iba ang lalaki sa upuang 14D. Madilim na suit, pilak na relo, itim na leather na maleta na nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi man lang niya inalis ang tingin sa telepono nang itulak pa atras ang eroplano. Ang pangalan niya ay Ginoong Daniel Ong, Regional Director ng isang kumpanya ng logistic na nakabase sa Makati. 48 taong gulang, sanay sa first class. Sa araw na iyon ay nasa economy class dahil nagkamali ang kanyang sekretarya sa pag-book ng flight. 20 minuto na siyang nag-iiwan ng galit na voice messages. Nang magsimulang umandar ang eroplano sa runway, saglit na idinilat ni Maria ang kanyang mga mata at tumingin sa bintana. Ang kalangitan sa NAIA ay malinaw, bughaw, malinis, malamig, perpekto. Isang bagay sa kalangitang iyon ang nagpakalma sa kanya. Palagi siyang pinapakalma. Mula pagkabata, ang kanyang ama, si Kapitan Romeo Santos, ay isang piloto, hindi ng mga komersyal na eroplano, kundi ng militar na abyasyon. 23 taon sa Philippine Air Force, PAF. Nakapagpalipad siya ng mga fighter jets, transport aircraft at training missions. Nakapaglanding siya sa mga kondisyon na hindi naiisip ng karamihan sa mga piloto. At mula ng 6 taong gulang si Maria, dinadala siya ng kanyang ama sa paliparan. Tinuruan niya itong magbasa ng mga instrumento bago pa man niya matutunang mag-multiply. Ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng engine failure bago niya maunawaan kung ano ang gravity. Tinuruan niya itong manatiling kalmado kapag ang lahat ay nagkakamali. Ang mga eroplano ay hindi natatakot, sabi ng kanyang ama, habang inuupuan siya sa kanyang kandungan sa harap ng mga kontrol. Ang takot ay sa iyo. Matuto kang iwanan ito sa labas ng cockpit. Natuto si Maria. Nag-aral siya ng aeronautical engineering. Kumuha siya ng lisensya ng pribadong piloto sa edad na 22. Gusto niyang mag-apply sa Philippine Air Force Academy tulad ng kanyang ama. Ngunit tinanggihan ng akademya ang kanyang aplikasyon. Opisyal na dahilan, hindi angkop ang psychological profile para sa mga high-pressure na kapaligiran. Isang burokratikong kasinungalingan. Alam ito ni Maria, isinulat ng evaluator sa kanyang pribadong ulat na isinaboy ng isang tao sa kanya ilang buwan pagkatapos, isang linya lamang, masyadong kalmado. Hindi nagre-react gaya ng inaasahan, masyadong kalmado. Na parabang ang pagiging kalmado ay isang depekto, na parabang ang hindi pagkataranta ay isang kahinaan. Nagtrabaho siya sa panrehiyong paliparan. Nagkukumpuni siya ng mga eroplano. Alam niya ang mga ito sa loob at labas. Bawat kable, bawat balbula, bawat sistema. Ngunit hindi niya kailanman pinalipad ang mga ito. Hindi opisyal. Nakarating ang eroplano sa cruising altitude. 32 minuto matapos lumipad. Agad na nag-order ng kape si Ginoong Daniel Ong. Si Ate Sara, ayon sa kanyang name tag, ay naghain nito na may malawak na ngiti at nagtanong kung mayroon pa siyang kailangan. Sumagot siya nang hindi inaangat ang tingin sa telepono. "Huwag mo akong abalahin." Tumango si Ate Sara at umikot patungo sa iba pang bahagi ng pasilyo.
Dumaan siya kay Maria nang hindi nagtatanong ng anuman. Hindi ito inaasahan ni Maria. Hindi mahalaga. Kinuha niya sa backpack ang isang bote ng tubig at isang sandwich na nakabalot sa aluminum foil na inihanda niya sa bahay noong umagang iyon. Tinapay na rye, keso, isang hiwa ng pipino. Sinulyapan siya ni Daniel, bahagyang kumunot ang noo at bumalik sa kanyang telepono. Tahimik na kumain si Maria. Sa labas ng bintana, ang dagat ng ulap ay walang hanggang nakalatag at puti, napakaganda. 40 minuto matapos lumipad, may nagbago. Hindi ito tunog, hindi ito biglang paggalaw, ito ay isang kawalan. Ang patuloy na ugong ng mga makina, ang tunog na hindi na naririnig ng mga pasahero pagkatapos ng unang ilang minuto, ay bahagyang nagbago ng frequency, halos hindi mahahalata, halos. Narinig ito ni Maria, tiningnan ang librong binabasa niya, kumunot ang noo at muling nakinig. Nagiba ng bahagya ang rehimyento ng kanang makina, hindi gaanong marami, ngunit sapat. Dahan-dahan niyang isinara ang libro, tumingin sa bintana, umiikot pa rin ang kanang turbina, normal sa paningin, ngunit may hindi umaayon sa tunog. Malalim siyang huminga, kalmado, naisip niya. Maaaring ito ay mababang intensity na turbulence, maaaring normal na thermal variation, ngunit patuloy siyang nakinig at hindi na bumalik sa dati ang tunog. Sa sandaling iyon, sa cockpit, diretsong tinitigan ni Komandante Roberto Reyes ang isang screen na hindi dapat nagpapakita ng ipinapakita nito. Si unang opisyal Miguel de la Cruz, ang kanyang kopiloto, ay bahagyang nakapatong ang mga kamay sa mga kontrol. Walang sinuman sa kanila ang nagsasalita dahil ang kanilang nakikita sa mga instrumento ay walang lohikal na paliwanag at dahil ang protocol na malapit na nilang i-activate ay ang hindi nais na i-activate ng sinumang piloto kailanman. Sa pasilyo, kinokolekta ni Ate Sara ang mga tray gamit ang kanyang karaniwang ngiti. Walang nakapansin ng anuman. Patuloy na nagpapadala ng mga email si Ginoong Daniel Ong. Ang bata sa upuang 11C, si Buboy, ay natutulog na nakasandal ang ulo sa balikat ng kanyang ina at si Maria Santos ay nakatuon ang mga mata sa kanang turbina, naghihintay, alam na may malaking problema. Biglang umuga ang eroplano, isang tuyo, malakas na pag-alog, hindi ito turbulence. Nagkalaglagan ng mga tray, sumigaw ang ilang pasahero at kumalansing ang intercom. Napuno ng tensyonado, kontrolado, ngunit tensyonadong boses ni Komandante Reyes ang cabin. Mga binibini at Ginoo, ang komandante ang nagsasalita. Hinihiling namin na manatili kayo sa inyong mga upuan na nakakabit ang seatbelt. Pinamamahalaan namin ang isang teknikal na sitwasyon. Walang dahilan para mag-alala. Katahimikan. Unang tiningnan ni Ginoong Daniel Ong ang kanyang telepono sa loob ng 40 minuto. Nagising si Buboy sa 11C at mahinang nagtanong, "Inay, anong nangyari?" At binitawan na ni Maria Santos ang libro, naisalansan na ang bote ng tubig, nakatuon na ang mga mata sa pasilyo at kinakalkula. Dahil alam niya ng eksakto kung anong nangyari at alam niya nang may parehong katiyakan na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Nababaguhin ng mga susunod na minuto ang lahat. Muling umuga ang eroplano, ngayon mas malakas. Ang mga maskara ng oxygen ay nagbagsakan mula sa mga overhead compartments tulad ng mga dilaw na bulaklak na nagkaskada. Orange na plastic na umiindayog sa mga ulo, may sumigaw sa likuran. Ang isa pang pasahero ay tinawagan ng kanyang pamilya gamit ang telepono na nakadikit sa tenga kahit na aktibo pa rin ang airplane mode. Tinapik ni Daniel ang armrest. Nalaglag ang kanyang maleta sa sahig. Hindi niya ito pinulot. Nakatayo na si Maria, hindi tumakbo, hindi sumigaw. Dahan-dahan siyang tumayo nang may katumpakan ng isang taong ininsayo na ang sandaling iyon sa kanyang isip ng libu-libong beses. Tumingin siya patungo sa cockpit. Sarado pa rin ang pinto. Si Ate Sara, ang blonde na flight attendant, ay naglalakad sa pasilyo na nakalahad ang mga braso na sinusubukang pakalmahin ang mga pasahero. Ang kanyang plastik ng ngiti ay nawala. Sa halip ay may mas matapat, takot. Hinarang siya ni Maria. Anong nangyayari sa cockpit? Tiningnan siya ni Ate Sara nang hindi naiintindihan. Pakiusap, binibini. Bumalik kayo sa inyong upuan at ikabit ang seatbelt. Ako ay isang sertipikadong aeronautical technician. Ang boses ni Maria ay mababa, matatag, walang panginginig. Nawala ng pressure ng langis ang kanang makina. Narinig ko ito bago umuga. Kailangan kong kausapin ang komandante. Kumurap si Ate Sara. Binibini, hindi kayo autorisado. Kung alam na ng komandante, wala akong mawawala sa pakikipag-usap sa kanya. Tiningnan siya ni Maria ng diretso sa mata. At kung hindi niya alam, nawawalan tayo ng oras. 2 segundong katahimikan.
Nagpasya si Ate Sara. Bumukas ang pinto ng cockpit at 3 segundo pagkatapos. Si Komandante Roberto Reyes ay isang 52 taong gulang na lalaki, may kulay abong buhok, parisukat na panga, 30 taong karanasan sa pagpapalipad. Nakatawid na siya ng mga bagyo sa ibabaw ng Sulusi. Nakapaglanding na siya na walang visibility sa Clark Air Base. Kailanman ay hindi niya kinailangan na sabihin ng isang pasahero kung ano ang nagkakamali. Ngunit sa araw na iyon ay kakaiba dahil mayroon sa kanyang mga screen na hindi umaayon sa anumang manual na kanyang nabasa. Tiningnan niya si Maria, isang dalagang babae, kulay abong sweater, walang uniforme, walang nakikitang credentials. Sino ka? Maria Santos, Aeronautical Maintenance Technician, panrehiyong paliparan sa Clark Field, lisensya ng pribadong piloto. Ang aking ama ay isang piloto ng fighter jet sa Philippine Air Force sa loob ng 23 taon, sinuri ni Komandante Reyes ang kanyang mukha. Walang kaba, walang artipisyal na pagmamadali, tanging kalinawan. Pumasok ka, Ania. Ang cockpit ay amoy metal at malamig na kape. Si unang opisyal Miguel de la Cruz, ang co-piloto, ay 34 taong gulang at namumuti ang mga buko-buko sa mga kontrol. Tiningnan niya si Maria na pumasok at kumunot ang noo. Ano ito? Isang pangalawang opinyon, sagot ni Komandante Reyes. Lumapit si Maria sa mga instrumento nang hindi hinahawakan ng anuman. Ang kanyang mga mata ay nag-ikot sa mga screen nang may parehong bilis na itinuro ng kanyang ama sa kanya kung paano magbasa ng dashboard. Una ang mga makina, pagkatapos ang mga sistema ng hidrolika, pagkatapos ang presyo ng gasolina. Ang nakita niya ay nagpalamig ng kanyang dugo, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Ang kanang makina ay unti-unting nagkakaroon ng failure. Itinuro niya nang hindi hinahawakan. Ang temperatura ng turbina ay lampas sa saklaw. Bumababa ang presyo ng langis. Ngunit ito, huminto ang kanyang mga mata sa isa pang screen. Hindi lang ito ang makina. Ikinrus ni Komandante Reyes ang kanyang mga braso. Anong nakikita mo? Ang pangalawang hydraulic system ay tumutugon ng may pagkaantala. Sinubukan nilang ilipat ang load sa Circuit A. Idinilat ni unang opisyal de la Cruz ang kanyang bibig. Isinara ito. Tiningnan si Komandante Reyes. Walang sinabi si Komandante Reyes, ngunit may nagbago sa kanyang ekspresyon. Sinubukan namin iyon 12 minuto na ang nakalipas, mahinang sabi ng komandante. Hindi ito tumugon gaya ng nararapat. Dahan-dahang tumango si Maria. Ilang gasolina ang mayroon kayo para sa toong oras at 20 minuto ng flight? Ang pinakamalapit na paliparan na may mahabang runway, Davao, 47 minuto. Tahimik na nagkalkula si Maria. Bahagyang umuga ang eroplano. Isang mahina at halos hindi mahahalata na vibration para sa isang taong hindi marunong bumasa ng katawan ng mga eroplano. Naramdaman niya ito sa kanyang mga paa. Ang landing gear ay kakailanganin ng manual na paglabas, sabi niya. Ang secondary hydraulic circuit ay hindi kayang suportahan ang kumpletong descent cycle. Kung automatiko itong i-activate, mawawalan kayo ng kontrol sa mga flaps sa kritikal na sandali. Ganap na katahimikan sa cockpit. Nakatingin ng matalim si unang opisyal de la Cruz sa kanya. Paano mo nalaman yan? Dahil kilala ko ang modelong ito. Itinuro ni Maria ang isang side panel. Nakumpuni ko na ang 4 na eroplano ng seryeng ito sa huling 2 taon. Ang problemang mayroon kayo ngayon ay may pattern. Nakita ko na ito ng 2 beses sa lupa, hindi pa sa flight. Inalis ni Komandante Reyes ang kanyang mga braso. Tiningnan siya ng 3 mahabang segundo pagkatapos ay bumaling sa kanyang co-piloto. Miguel, ihanda ang emergency descent protocol. Kontakin ang Davao. Tumango si Miguel at kinuha ang radyo. Muling tiningnan ni Komandante Reyes si Maria. Dito ka manatili. Hindi ito isang tanong. Habang nakikipag-usap si Miguel sa kontrol ng Davao, tumayo si Maria sa tabi ng side panel at sinimulang sistematikong suriin ang mga circuit. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan, nang walang pagmamadali, nang walang panginginig. Palihim siyang inoobserbahan ni Komandante Reyes. Bakit ka pupunta sa Cebu? Bigla niyang tanong. Hindi tumigil si Maria sa pagsusuri. Naka-ospital ang aking ama. Sandali. Malubha ba? Hindi ko pa alam. Hindi sumagot si Komandante Reyes, ngunit bahagyang lumambot ang kanyang tingin. Sa passenger cabin, nagbago ang kapaligiran. Pinapanatili ni Ate Sara at ng 2 pang flight attendant ang kaayusan sa mahinahong boses, ngunit nakita ng mga pasahero ang mga oxygen mask na nakasabit at hindi kumakalma ang kaba sa pamamagitan ng mga salita. Tinawagan ni Ginoong Daniel Ong ang kanyang sekretarya.
ang kanyang abogado at ang kanyang kasosyo sa huling 15 minuto. Sinabi niya sa tatlo na kung may mangyari ay alam nila ang gagawin. Si Buboy, ang bata sa upuang 11C na 7 taong gulang, ay nakatingin sa bintana na dilat ang mga mata. "Inay," mahina niyang sabi. Ang kanyang ina, isang babaeng may maitim na buhok at hindi mapakali ang mga kamay, ay niyakap siya nang hindi sumasagot. "Inay, nakikita mo ba ang eroplanong iyon?" Tumingin ang babae sa bintana. Sa kaliwang bahagi, lumilipad ng kahanay sa malaking distansya, ay lumitaw ang isang anino, isang militar na fighter jet, kulay abo, mabilis, tahimik mula sa loob ng komersyal na eroplano. Idinikit ni Buboy ang kanyang ilong sa salamin. "Sinusundo tayo." Hindi alam ng kanyang ina kung ano ang isasagot. Sa cockpit, alam na ni Komandante Reyes. Naipadala na ng Air Traffic Control ang dalawang FA-50 fighter jet mula sa Basa Air Base nang idineklara ng Philippine Skies 217 ang Technical Emergency Standard Protocol. Ngunit ang hindi standard ay ang bagong kinomunika ng kontrol ng Davao. Nakinig si unang opisyal de la Cruz, namutla ang kanyang mukha, ibinaba ang radyo at bumaling kay Komandante Reyes. "Komandante, ang kanyang boses ay kakaibang patag. May problema ang Davao." Naghintay si Komandante Reyes. Ang pangunahing runway ay sarado. Isang insidente sa lupa, 20 minuto na ang nakalipas. Ganap na pagharang, katahimikan. Ang secondary ay operational, ngunit 1,800 metro lang. Tinaas ni Maria ang kanyang tingin. Ang 1,800 metro para sa isang eroplano na ganoon kalaki, na may nakompromisong hydraulic system at ang kanang makina ay unti-unting nagkakaroon ng failure, ay eksaktong tinatawag ng mga manual na kritikal na minimum na margin. Hindi, imposible, ngunit walang margin para sa pagkakamali. Wala. Ipinikit ni Komandante Reyes ang kanyang mga mata ng kalahating segundo pagkatapos ay idinilat. Mga alternatibo? Ang Zamboanga ay 72 minuto ang layo. Sa dami ng gasolina na mayroon tayo, hindi tayo makakarating. Umuga muli ang eroplano. Sa pagkakataong ito, ang kanang makina ay naglabas ng ibang tunog. Isang tunog na kilala ni Maria. Isang tunog na nangangahulugang tapos na ang oras ng pagpapasya. "Davao," mahinahon niyang sabi. "Secondary runway. Kailangan nating ihanda ang manual descent ngayon." Tiningnan siya ni Komandante Reyes. "Sigurado ka?" Inisip ni Maria ang kanyang ama, ang kanyang mga kamay sa mga kontrol, ang kanyang boses na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya sa maliit na paliparan sa Clark Field. Ang mga eroplano ay hindi natatakot. Ang takot ay sa iyo. Matuto kang iwanan ito sa labas ng cockpit. "Oo," sagot niya, at sigurado siya. Sinimulan ni unang opisyal de la Cruz ang descent sequence. Kinuha ni Komandante Reyes ang mga kontrol at si Maria Santos, ang dalaga mula sa 14F, ang technician na walang uniforme at walang nakikitang credentials, ay tumayo sa tabi ng hydraulic panel na handa dahil sa eksaktong 33 minuto, ang eroplanong iyon ay lalapag sa Davao o hindi lalapag saan man, at siya lamang ang tao sa loob na alam ng eksakto kung ano ang kailangan niyang gawin upang mangyari ang una. Eksaktong-eksakto. Ngunit ang hindi pa alam ng sino man sa eroplanong iyon, ni Komandante Reyes, ni unang opisyal de la Cruz, ni ng 143 pasaherong naghihintay na nakakabit ang seatbelt, ay ang problema sa hydraulic system ay hindi mekanikal na pagkasira. Ito ay sinadya. Inulit ito ni Maria sa kanyang isip ng isang beses lamang. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa parehong lugar kung saan niya inilalagay ang lahat ng hindi niya kayang lutasin sa sandaling iyon. Pagkatapos, unang lumapag. Ngunit hindi tumigil ang kanyang isip. Habang maingat na sinusuri ng kanyang mga kamay ang hydraulic panel, isang bahagi niya ang bumubuo muli ng kanyang nakita sa mga instrumento mula sa simula. Hindi nagsimula ang problema sa makina. Nagsimula ito ng mas maaga pa noong nasa lupa pa ang eroplano. Sa mga modernong sistema ng komersyal na abyasyon, mayroong isang protocol ng self-diagnosis na aktibo sa panahon ng pagtaksi bago lumipad. Iniirehistro ng protocol na iyon ang estado ng bawat circuit. At ang nakita ni Maria sa secondary screen, sa error code na iyon na diskretong kumikislap sa ibabang sulok ng panel, ay isang sequence na hindi tumutugma sa anumang kusang mekanikal na pagkasira. Ito ay isang sequence ng panlabas na interbensyon. Mayroong nagmaniobra sa secondary hydraulic system bago lumipad ang eroplano, hindi upang agad na sirain ito, kundi upang unti-unting pababain ang kalidad nito, upang ito ay mag-fail eksakto kapag dapat itong mag-fail.
Sa 10,000 metro ang taas, malayo sa lupa, nang walang madaling pagpipilian. Nakatuon si Komandante Reyes sa mga kontrol. Nakikipag-ugnayan si Miguel sa Davao. Nagpasya si Maria na huwag munang sabihin ang anuman. Ang pagsabi nito ngayon ay hindi magbabago sa kanilang kailangan gawin. Dadagdagan lamang nito ang pasanin na hindi kailangan ng sinuman sa cockpit na iyon sa sandaling iyon. Unang lumapag, pagkatapos ay itanong kung sino at bakit. Nakastabilize ang Circuit A, mahina niyang sabi. Mapananatili natin ang sapat na presyon para sa mga flap kung babawasan natin ang demand ng front landing gear. Kailangan munang ibaba ang rear landing gear at mano-manong i-compensate. Lumingon si Miguel. Hindi iyon nasa standard protocol. Ang standard protocol ay isinulat para sa normal na mekanikal na pagkakamali, sagot ni Maria nang hindi binabago ang kanyang tono. Hindi ito normal na mekanikal na pagkasira. Nakinig si Komandante Reyes nang hindi inaalis ang tingin sa artificial horizon. Ilang margin ang mayroon tayo kung susundin natin ang iyong sequence sa kasalukuyang gasolina at available na haba ng runway. Mga 40 metro ng margin sa dulo ng runway kung papasok tayo sa tamang anggulo at walang crosswind. Iniulat ng Davao ang crosswind na 12 knots, sabi ni Miguel. Katahimikan. 1-2 knots ng crosswind. 1,800 metro ng runway. Degraded hydraulic system. Unti-unting nagkakaroon ng failure ang kanang makina. Ang 40 metro ng margin ay naging 20 metro sa pagitan ng isang matagumpay na landing at ng katapusan ng lahat. Nagkalkula si Maria, huminga. Posible pa rin, sabi niya. Ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng sinuman. Kumalansing ang intercom ng cockpit. Tense ngunit kontrolado ang boses ni Ate Sara. Komandante, may sitwasyon tayo sa cabin ng pasahero. Kumunot ang noo ni Komandante Reyes nang hindi binibitawan ang mga kontrol. Anong uri ng sitwasyon? May pasaherong sumusubok buksan ang likurang emergency door. 2 segundong katahimikan. Ano? Sabi ng Ginoo sa upuang 14D na may karapatan siyang umalis ng eroplano. Balisa siya. Nag-ungol si unang opisyal de la Cruz. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata ng isang iglap. Ginoong Daniel Ong, siyempre. Sa kabin ng pasahero, mabilis na lumala ang sitwasyon na hindi inaasahan ni Ate Sara. Nakatayo si Daniel sa likurang pasilyo, maluwag ang kurbata, gusot ang jacket, ang mga mata ay nagniningning na may halo ng takot at pagmamayabang na tanging mga lalaking hindi kailanman sinasalungat ang kayang likhain. May karapatan akong malaman kung anong nangyayari. Paulit-ulit niyang sabi sa malakas na boses. Ako ay premium customer ng airline na ito. Hinihingi ko na makausap ang komandante ngayon na. Ginoong Ong, pakiusap. Bumalik kayo sa inyong upuan, sabi ni Ate Sara nang may profesional na kalmado. Huwag mo akong utusan. Napuno ng kanyang boses ang cabin. May kailangang gumawa ng kung anuman. Nalalaglag ang eroplanong iyan. Hinawakan ni Buboy ang kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Isang matandang babae sa upuang 16, si Aling Nena, ay bumulong ng isang bagay sa Tagalog at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang binatang may balbas, sa 13A, ang dahan-dahang tumayo. Hoy, mahinang sabi niya. May bata sa harapan mo, umupo ka. Tiningnan siya ni Daniel na parabang hindi siya nakikita. Sino ka sa tingin mo para sabihan mo ako? Ako si Kuya Eric, isa akong nurse. Kalmadong itinuro ng lalaki ang upuan. At kung hindi ka umupo ngayon na, ang pinakamalaking problema sa eroplanong ito ay ikaw. Umupo ka. May isang bagay sa tono ni Kuya Eric ang pumigil kay Daniel. Hindi ito agresibo, kundi matatag. Lumingon si Daniel. 142 pares ng mata ang nakatingin sa kanya. Umupo siya. Sa cockpit, narinig ni Maria ang buod ni Ate Sara at nakaramdam ng isang bagay na katulad ng ginhawa. Kontrolado ang sitwasyon, kumpirma ni Ate Sara. Mabuti, sabi ni Komandante Reyes. Panatilihin ang kaayusan. Sisimulan natin ang pagbaba sa 8 minuto. Isinara niya ang intercom. Tiningnan niya si Maria. Handa ka na ba? Tumango siya. Ngunit bago bumalik si Komandante Reyes sa mga kontrol, nagsalita si Maria. Komandante, kailangan kong may sabihin sa inyo. Naghintay siya. Ang nagkakamali sa eroplanong ito ay hindi isang aksidente. Nagbago ang hangin sa cockpit. Tinaas ni unang opisyal de la Cruz ang kanyang tingin mula sa mga instrumento. Hindi gumalaw si Komandante Reyes. Ipaliwanag mo. Itinuro ni Maria ang pangalawang panel. Ang error code na ito, F7, na sinusundan ng 30. Sa hydraulic system ng seryeng ito, hindi maaaring lumitaw ang kombinasyong iyan dahil sa natural na pagkasira o kusang pagkasira. Kailangan ng manual na intervention sa pressure circuit bago ang flight.
May pumasok sa sistema sa lupa. Mahabang katahimikan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mababa ang boses ni Komandante Reyes. Mapanganib na mababa. Nakita ko na ang code na yan minsan dati. Tiningnan siya ni Maria ng direkta. Sa isang insidente na ulat na hindi kailanman opisyal na nailathala, isang eroplano ng parehong serye sa Iloilo 3 taon na ang nakalipas. Interbensyon sa lupa. Ang problema ay nangyari sa ibabaw ng Sulu Sea. Swerte sila. Tense ang pangani-unang opisyal de la Cruz. Sino ang gagawa ng ganoon? Hindi ko alam. Bumalik si Maria sa panel. Pero may isang tao sa flight na ito ang maaaring nakakaalam. Gumawa ng desisyon si Komandante Reyes sa loob ng 2 segundo. Pinaandar niya ang direktang channel ng komunikasyon sa control center ng NAIA. NAIA Control. Ito ang Philippine Skies 217. Kailangan kong simulan ninyo ang security protocol para sa flight at mga pasahero. Posibleng intervention sa lupa bago ang paglipad. Uulitin ko. Posibleng intervention sa lupa. Kumpirmahin ang pagtanggap. Dumating ang sagot sa loob ng 12 segundo. Philippine Skies 217, natanggap. Aktibo ang protocol. Panatilihin ang patuloy na komunikasyon. Naabisuhan na ang mga serbisyo ng seguridad. Dahan-dahang huminga si Miguel. Hindi gumalaw si Maria sa panel. Sa labas, patuloy ang tahimik na pag-eskorta ng 2 FA-50 fighter jet. Ang araw ng umaga ay nagbibigay liwanag sa kanila mula sa silangan. Mula sa loob ng eroplano, sa unang tingin, tila halos kalmado sila. Halos, 31 minuto na lang, papunta sa Davao. Patuloy na lumalala ang kanang makina at si Maria, na nakapatong ang mga kamay sa panel at may ganap na malamig na isip, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pasahero ng flight na iyon, 143 katao. Ilan sa kanila ang may alam? Ilan ang walang alam? At sino sa kanila ang dahilan kung bakit mayroong nagnais na ang eroplanong ito ay hindi makarating sa kanyang destinasyon? Inisip niya si Ginoong Daniel Ong. Madilim na suit, pilak na relo, masyadong kinakabahan para maging isang takot lamang na executive, masyadong spesipiko sa kanyang takot, tulad ng isang taong alam na alam kung ano ang dapat na nangyayari at napagtanto na hindi ito nangyayari ayon sa kanilang plano. Inilagay ni Maria ang kaisipang iyon. Inilagay niya ito sa parehong lugar kung saan niya inilalagay ang lahat ng hindi pa niya kayang lutasin. Pagkatapos, unang lumapag. 20 na minuto na lang at nawalan na ng kanang makina ang eroplano. Isang makina lang sa 10,000 metro ang taas na may 20 na minuto pa para makarating sa Davao. Hindi sinayang ni Maria ang 1 segundo. Circuit ng kompensasyon sa kaliwa, sa maximum. Nasa panel na ang kanyang mga kamay. Kailangan nating i-redistribute ang load ngayon o mawawalan tayo ng lateral stability sa descent. Walang tanong na ginawa ni Komandante Reyes. Mahina at mabilis na nakikipag-ugnayan si Miguel sa Davao. Dahan-dahang tumugon ang eroplano tulad ng isang sugatang hayop na sumusunod pa rin, ngunit sumusunod sa labas, inayos ng 2 FA-50 fighter jet ang kanilang posisyon. Lumapit sila mula sa bintana ng 14F na ngayon ay bakante. Malinaw na nakikita ang fighter jet sa kaliwang bahagi. Ikiniling ng pilotong militar ang kanyang ulo patungo sa komersyal na eroplano. Isang maikli, halos makataong kilos, na para bang sinasabi, nandito kami. Nakita ito ni Buboy. Ang bata sa 11C, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at kinaway ang kanyang mga daliri. Hindi ito nakita ng piloto ng fighter jet, ngunit kumaway pa rin si Buboy. Tiningnan siya ng kanyang ina at nakaramdam ng isang bagay sa dibdib na humigpit na hindi lang takot. Sa cockpit, nagsalita si Komandante Reyes nang hindi inaalis ang tingin sa artificial horizon. Santos, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang apelyido. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa maintenance? 4 na taon. Naging ka na ba sa cockpit sa panahon ng tunay na emergency dati? Hindi po. Sandali. Sasabihin ko sa inyo. Bahagyang tumango si Komandante Reyes. Alam ko. 10 segundong katahimikan. Mga instrumento lang. Tanging ang ugong lang ng kaliwang makina ang nag-iisa. Ang iyong ama. Ano ang pinalilipad niya? F-4 Phantom sa mga unang taon. Pagkatapos ay F-15SG, instruktor sa huling 8 taon bago magretiro. Pinroseso ito ni Komandante Reyes, isang mahusay na piloto, ang pinakamahusay na nakilala ko. Hindi nanginig ang boses ni Maria, ngunit may nagbago rito ng 1 milimetro.
Bagamat sasabihin niyang wala itong kahulugan kung hindi ka makakapag-landing sa crosswind. Naglabas si Komandante Reyes ng isang bagay na sa ibang pagkakataon ay isang malakas na tawa. Sa sandaling iyon, ito ay isang maikli, halos hindi marinig na tunog, ngunit totoo. Tinapos ni Miguel ang kanyang komunikasyon sa Davao at umikot sa kanyang upuan. Clear at handa ang secondary runway. Nasa posisyon na ang mga serbisyo ng emergency. Sandali siyang huminto. Natanggap din nila ang security protocol mula sa NAIA. May mga unit na naghihintay sa lupa. Tumango si Maria nang walang komento. Hindi rin nagkomento si Komandante Reyes, ngunit pareho ang kanilang naisip. May isang tao sa eroplanong iyon ang magkakaroon ng napakahabang pag-uusap pagdating nila sa lupa. 20 minuto na lang. Sinuri ni Maria ang hydraulic panel sa ikatlong pagkakataon mula nang pumasok sa cockpit. Pinapanatili ng Circuit A ang pressure. Sapat para sa mga flap, sapat para sa landing gear. Kung isasagawa nila ang tamang pagkakasunod-sunod, sapat. Ang salitang iyon ang tanging mayroon sila. Ipaliwanag ko sa inyo ang pagkakasunod-sunod ng pagbaba, sabi ni Maria. Kailangan ninyong isagawa ito ng eksakto ayon sa aking ilalarawan. Tumango si Komandante Reyes. Kinuha ni Miguel ang kanyang kwaderno ng mga tala, isang automatikong galaw ng piloto. Isulat ang mahalaga. Nagsimula si Maria. Sa 16 km mula sa runway, babawasan natin ang bilis sa 220 knots. Huwag mas maaga. Kung babawasan natin ng mas maaga, ang load sa kaliwang makina ay tataas ng hindi linear at mawawalan tayo ng margin sa pagtugon. Nagtala si Miguel sa 8 km. Sisimulan natin ang pagpapalabas ng rear landing gear muna ng manual. Kayang suportahan ng Circuit A ang operasyong iyan kung hindi natin hihingiin ang mga flap ng sabay. Palalabasin natin ang mga flap sa dalawang yugto. Unang yugto sa 30% kapag matatag na ang posisyon ng rear landing gear. Pangalawang yugto sa 70% sa 5 kilometers mula sa threshold. At ang front landing gear, tanong ni Miguel. Ang front landing gear ay ilalabas natin sa 3 kilometer na ang circuit ay nasa limit. Kung hihingiin natin ng mas maaga, maaari tayong mawalan ng presyon sa pinakamahalagang oras. Huminto si Miguel sandali sa pagsusulat. Kung hindi maipalabas ang front landing gear sa oras, maglalanding tayo sa 2 punto. Direkta ang boses ni Maria. Kontrolado ito. Nakakita ako ng mga simulation, sa tamang bilis at tamang anggulo. Kontrolado ito, mga simulation at isang totoong kaso na dokumentado, isang kargero sa Clark Air Base. 6 na taon na ang nakalipas, walang nasaktan. Tiningnan ni Miguel si Komandante Reyes. Nakatingin si Komandante Reyes sa horizon. Ituloy mo, aniya. Tinapos ni Maria ang sequence. 4 na minuto ng tumpak na instruksyon, walang palamuti, walang isang salitang labis. Nang matapos siya, nanahimik ang cockpit ng 3 segundo. Inilagay ni unang opisyal de la Cruz ang kwaderno sa kanyang panel. Tiningnan niya si Maria na may ekspresyon na nagbago mula nang pumasok siya. Hindi na siya ang co-piloto na kumunot ang noo nang makita siyang tumawid sa pinto. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong niya. Hindi ito isang akusasyon, ito ay isang tunay na tanong. Inisip ni Maria ang mga hapon sa paliparan ng Clark Field. Ang kanyang ama na ipinapaliwanag ang bawat sistema nang may walang hanggang pasensya ng isang taong alam na ang kaalamang iyon ay maaaring magligtas ng buhay sa mga teknikal na manual na nabasa niya hanggang sa mapunit sa mga gabi na nag-aaral ng mga dokumentadong insidente sa abyasyon habang ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay lumalabas para maghapunan. Palaging sinasabi ng aking ama na ang isang mahusay na mekaniko ay mas nakakakilala sa eroplano kaysa sa piloto, sagot niya, dahil nagtitiwala ang piloto na gumagana ito. Alam ng mekaniko ng eksakto kung kailan ito humihinto sa paggana. Dahan-dahang tumango si Miguel. Wala na siyang sinabing iba. Hindi na kailangan. 19 minuto na lang nang muling tumunog ang intercom. Si Ate Sara, komandante ang Ginoo sa 14D ay humihingi ng kausap sa inyo muli. Sinasabi niyang mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa flight. Lumingon si Maria. Nagkatinginan sila ni Komandante Reyes. Mahalagang impormasyon tungkol sa flight. Hindi tungkol sa landing, hindi tungkol sa emergency, kundi tungkol sa flight. Sabihin mong kapag pinahintulutan ng sitwasyon, kalmadong sagot ni Komandante Reyes. Sabi niya hindi siya makapaghihintay. Sabi niya, bahagyang binaba ni Ate Sara ang boses. Sabi niya alam niya kung sino ang gumawa nito. Ganap na katahimikan sa cockpit. Nakatuon ang mga mata ni unang opisyal de la Cruz sa panel.
Pinindot ni Komandante Reyes ang intercom. Sarah, huwag mong hayaang gumalaw siya sa kanyang upuan at huwag mong hayaang makipag-usap siya sa iba. Naintindihan? Isinara niya ang channel. Tiningnan niya si Maria. Nakatingin na siya sa kanya. Ginoong Daniel Ong, ang lalaki na nakasuot ng madilim na suit at pilak na relo, ang napunta sa economy class dahil nagkamali ang kanyang sekretarya sa pag-book, ang nagpapanik bago ang sinuman. Ang nagsasabi ngayon na alam niya kung sino ang nagmaniobra sa hydraulic system ng eroplanong iyon bago lumipad. Inisip ni Maria ang bawat detalye na kanyang naobserbahan mula nang sumakay sa flight. Ang itim na leather na maleta na hindi niya kailanman binuksan, ang mga voice message na paulit-ulit niyang ipinadala, ang paraan ng pagtingin niya sa relo, hindi para malaman ang oras, kundi para kalkulahin ang isang bagay. Ang takot na hindi lang simpleng takot, kundi ang takot ng isang taong umaasa ng ibang resulta, isang taong alam kung ano ang dapat na nangyayari at nakikita na hindi ito nangyayari dahil may isang dalagang babae sa cockpit, isang dalagang babae na hindi dapat nandoon, isang dalagang babae na nag-aayos ng eksakto sa sinira ng isang tao, 15 minuto na lang papunta sa Davao. Ang kaliwang makina lamang ang umuugong sa katahimikan ng kalangitan at gumawa ng desisyon si Maria Santos. Komandante, kailangan kong bumaba sa cabin ng pasahero sandali. Kumunot ang noo ni Komandante Reyes. Hindi ito ang tamang oras. 3 minuto lang po. 3 minuto. Hindi kumurap ang kanyang mga mata. Kailangan kong tingnan ang isang bagay sa upuang 14D. Sandali, ano ang inaasahan mong makita? Naalala ni Maria ang itim na leather na maleta. Hindi kailanman binuksan, hindi kailanman sinuri. Ngunit palaging nasa tuhod ni Daniel, na para bang mayroon itong bagay na hindi niya maaaring mawala sa paningin. Hindi ko pa alam, sagot niya. Ngunit kung tama ako, ang nasa maletang iyon ang nagpapaliwanag sa lahat. Tiningnan siya ni Komandante Reyes ng segundo. 3 minuto, aniya. Wala nang isa pa. Tumawid si Maria sa pinto ng cockpit. Ang pasilyo ng economy class ay amoy malamig na kape at pinipigilang takot. 143 pares ng mata ang nakatingin sa kanyang pag-usad. Ang ilan ay may pag-asa, ang ilan ay may pagkalito, at ang isa, ang sa upuang 14D, ay may ganap na kakaiba, isang bagay na nakilala ni Maria sa sandaling nag-cruise ang kanilang tingin. Hindi ito takot, kundi kalkulasyon. Sinusuri siya ni Daniel. Sinusukat siya tulad ng isang taong kakakaintindi lang na ang problemang akala niya ay nalutas, na ay hindi pa pala nalutas. Huminto si Maria sa tabi ng kanyang upuan. Direkta siyang tiningnan. May sasabihin ka ba sa akin? Mahina niyang sabi. Idinilat ni Daniel ang kanyang bibig. Isinara ito. Tiningnan ang maleta sa kanyang tuhod at sa sandaling iyon ay umuga ang eroplano ng may karahasan na nagpasigaw sa ilang pasahero. Kumislap ang panel ng mga ilaw na senyas at dumating ang boses ni unang opisyal de la Cruz sa intercom ng may kontroladong pagmamadali. Maria, cockpit ngayon. Hindi inalis ni Maria ang tingin kay Daniel. Isang segundo pa. Sapat lang para makita ang kailangan niyang makita. Sa kanyang mga kamay, nanginginig sa itim na leather na maleta, isang telepono na may bukas na usapan, at isang pangalan sa screen na hindi kilala ni Maria, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Minimorya ni Maria ang pangalan ng wala pang isang segundo. Ganito siya tinuruan ng kanyang ama kung paano magbasa ng mga instrumento. Huwag tumingin, i-record. Umikot siya at bumalik sa cockpit ng mabilis nang hindi tumatakbo. Patuloy na nanginginig ang eroplano, hindi nang may karahasan. Ito ay isang patuloy, malalim na vibration, tulad ng isang pagod na hayop na patuloy na lumalaban dahil wala na itong ibang pagpipilian. Isinara ni Maria ang pinto ng cockpit sa likod niya. Hawak ni unang opisyal de la Cruz ang backup na mga kontrol gamit ang dalawang kamay. Pinapanatili ni Komandante Reyes ang kurso ng may konsentrasyon na pumupuno sa pisikal na espasyo ng cockpit. Ang likurang landing gear, sabi ni Maria pagpasok. Gaano pa katagal bago ang punto ng extension? 11 minuto, sagot ni Miguel. Mabuti, nasa oras tayo. Umupo siya sa kanyang posisyon sa tabi ng hydraulic panel. Ang kanyang mga kamay ay muling nagpatuloy sa pagsusuri kung saan sila huminto, na parabang ang huling 3 minuto sa cabin ng pasahero ay hindi nangyari. Naghintay si Komandante Reyes ng 4 na segundo. Anong nakita mo? Hindi inialis ni Maria ang tingin sa panel. Isang pangalan sa telepono ni Ong. Anong pangalan? Sinabi niya ito. 2 salita, pangalan at apelyido. Huminto sa pagsusulat si unang opisyal de la Cruz.
Hindi nag-react nang nakikita si Komandante Reyes, ngunit lalo niyang hinigpitan ang mga kontrol ng 1 milimetro pa. 1 milimetro lang. Sapat para mapansin ito ni Maria. Kilala ninyo siya? Tanong niya. 4 na segundong katahimikan. Siya ay isang inspektor ng maintenance ng Philippine Skies. Dahan-dahang sabi ni Komandante Reyes. Sinuspinde siya 3 buwan na ang nakakaraan. Panloob na investigasyon para sa irregularidad sa mga teknikal na sertipikasyon. Pinroseso ito ni Maria. Ang mga piraso ay nagkasya ng may katumpakan na halos masakit para sa kanya. Isang suspendidong inspektor na may access sa mga sistema. Isang kinakabahang executive na may maleta na hindi kailanman binuksan. Isang interbensyon sa hydraulic circuit na nangangailangan ng advanced na teknikal na kaalaman at pisikal na access sa eroplano bago lumipad. Hindi ito isang random na pag-atake, ito ay isang partikular na plano laban sa isang partikular na tao sa eroplano. Mayroon bang pasahero sa flight na ito na target na may mataas na halaga? Tanong ni Maria. Isang taong hindi dapat makarating sa Cebu. Nagkatinginan sila ni Miguel at Komandante Reyes. 1 segundo na masyadong matagal. Nakita ito ni Maria. Sino? Dahan-dahang huminga si Komandante Reyes. Sa 7A, ang pasaherong nakarehistro bilang Ginang Elena Cruz, mamamayan ng Pilipinas. Ayon sa impormasyong bagong ipinadala sa atin ng NAIA kasama ang security protocol, siya ay protektadong testigo sa isang kasong hudisyal sa Pilipinas. Naglalakbay siya ng incognito, maging ang mga crew ng cabin ay hindi alam. Katahimikan, anong uri ng proseso? Tanong ni Maria. Transnational financial corruption. Binaba ni Komandante Reyes ang boses. Maraming malalaking pangalan, maraming bansa. Magsisimula ang paglilitis sa loob ng 10 araw sa Cebu. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata ng kalahating segundo. Ginang Elena Cruz, upuan 7A. Nakita niya ito nang dumaan sa pasilyo. Isang babae na mga 50 taong gulang, maitim ang buhok na may mga hiblang kulay abo, maliliit na salamin, bukas ang libro sa kanyang tuhod. Ang pinakahindi kapansin-pansin na tao sa eroplano, ang taong ayaw ng isang tao na kailanman ay makapagbigay ng testimonya. Muling umuga ang eroplano. Sa pagkakataong ito ay iba. Hindi ito ang vibration ng makina. Ito ay isang bagay sa fuselage. Isang bagay na kinilala ni Maria bago pa ito kumpirmahin ng mga instrumento. Presyon ng kabin, agad niyang sabi. Nakikita niyo ba ang indicator ng C4? Tiningnan ito ni Miguel. Nagbago ang kanyang mukha. Bumababa pa rin ito ng dahan-dahan. Ngunit kung ang nakompromisong hydraulic circuit ay nakakaapekto sa mga seal ng presurasyon, kailangan nating bumaba ng altitude. Agad na nagpasya si Komandante Reyes. Mas mababang panlabas na presyon ay nagbabawas ng pagkakaiba. Kumita tayo ng oras, ngunit mawawalan tayo ng efficiency sa kaliwang makina. Itinuro ni Miguel. Alam ko, gumawa ng desisyon si Komandante Reyes sa 1 segundo. Sinimulan niya ang pagbaba. Dahan-dahang bumaba ang eroplano, kontrolado, ngunit naramdaman ito ng mga pasahero. Sa kabin, maraming tao ang humawak sa mga armrest. Idinikit ni Buboy ang kanyang noo sa bintana. Ang mga FA-50 fighter jet ay bumaba kasama nila ng kahanay, matatag. Ang araw ay nagbibigay liwanag sa kanila mula sa gilid at nagtatapon ng mahahabang anino sa mga puting ulap sa ibaba. Tiningnan sila ni Buboy at walang sinabi. Idinikit lang ang kamay sa salamin na parabang kaya niyang hawakan ang mga ito. Nakita ito ng kanyang ina at kinagat ang kanyang labi upang hindi umiyak. Si Kuya Eric, ang nurse sa upuang 13A, ay kalmadong tumayo at naglakad patungo sa likuran. Hinarang siya ni Ate Sara. Sir, pakiusap. Ako ay isang sanitaryo, mahina niyang sabi. May isang matandang ginang sa 16B na 10 minuto nang mabilis ang paghinga. Uupo ako sa tabi niya sandali. Hindi magtatagal, tiningnan siya ni Ate Sara. Tumango. Umupo si Kuya Eric sa tabi ng matandang Pranses, si Aling Nena, na 78 taong gulang at nakaligtas sa mga bagay na hindi maiisip ng sinumang pasahero sa eroplanong iyon. Kinausap niya ito ng napakahina. Hindi sa Pranses, kundi sa mahinang boses. Hindi mahalaga ang wika, ang tono ang mahalaga. Si Aling Nena, na nagngangalang Maritoni, na 78 taong gulang at nakaligtas sa mga bagay na hindi maiisip ng sinumang pasahero sa eroplanong iyon, ay ipinikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminga. Salamat, bulong niya. Inilagay ni Kuya Eric ang kanyang kamay sa mga kamay niya. Wala na siyang sinabing iba. 8 minuto na lang bago ang punto ng extension ng rear landing gear. Nakatingin si Maria sa 3 panel ng sabay-sabay. Hydraulic, presyon ng cabin, kaliwang makina,
Lahat ay nasa loob ng mga limitasyon na kanyang kinakalkula. Sa ngayon, kailangan kong isagawa ang manual extension mula dito. Sabi niya, ang Panel C ay may direktang access sa circuit ng rear landing gear. Kung papahintulutan ako, Komandante, autorisado, Santos, binuksan ni Maria ang Panel C, isang hanay ng mga switch at manual na balbula na sa normal na sitwasyon ay walang sinumang humahawak kailanman. Sa normal na sitwasyon, alam ng kanyang mga daliri ang bawat isa. Nabuksan na niya ang magkakahawig na panel sa lupa ng daan-daang beses. Hindi pa sa isang eroplano na lumilipad, hindi pa dala ang bigat ng 143 katao sa likod ng pinto na iyon. Huminga siya. Ang mga eroplano ay hindi natatakot. Ang takot ay sa iyo. Iwanan mo ito sa labas ng cockpit. Iniwan niya ito. Pinapanood siya ni unang opisyal de la Cruz na nagtatrabaho. Ilang minuto na siyang tahimik. Nang magsalita siya, napakahina ng kanyang boses, halos sa kanyang sarili. Gusto ng anak ko na mag-aral ng aeronautical engineering. Hindi tumigil si Maria sa pagsusuri sa panel. Ilang taon na siya? Siyam. Sabihin mo sa kanya na magsimula sa mga teknikal na manual bago ang mga aklat-aralin. Isang maikling paghinto. Mauunahan niya ng 2 taon. Naglabas si Miguel ng maikling hininga. Halos tawa. Halos. Sasabihin ko sa kanya, 5 minuto na lang. Binawasan ni Komandante Reyes ang bilis sa 220 knots, eksaktong gaya ng itinuro ni Maria. Mabigat na tumugon ang eroplano, pagod, ngunit tumugon, punto ng pagpapalabas ng rear landing gear sa loob ng 3 minuto, anunsyo ni Miguel. Nasa balbula ang kamay ni Maria, handa. Noon tumunog ang intercom sa huling pagkakataon. Si Ate Sara. Nagbago ang kanyang boses. Komandante, isang 2 segundong paghinto. Binuksan na ng Ginoo sa 14D ang maleta. Pinindot ni Komandante Reyes ang channel. Anong nasa loob? Hindi ko alam. Tinatakpan niya ang tingin ngunit may kinuha siya. Mukhang isa pang paghinto. Mukhang isang maliit na electronic device. Tinitingnan niya ang screen, Komandante. May ekspresyon siya na ikinababahala ko. Binitawan ni Maria ang balbula ng isang iglap. Tiningnan niya si Komandante Reyes. Tiningnan siya. Pareho ang kanilang naisip ng sabay-sabay. Isang elektronikong aparato sa isang eroplano na may hydraulic system na naapektuhan ng malayuan. Sa teknolohiyang nagpapahintulot na i-activate ang mga problema ng malayuan sa modernong sistema ng abyasyon. Na may 4 na minuto na lang bago ang pinakamahalagang landing ng flight na iyon. Sara, sabi ni Komandante Reyes, nang may kalmadong nagkakahalaga ng lahat ng mayroon siya. Kailangan mong gawin ng eksakto ang sasabihin ko sa iyo nang hindi nagpapataas ng boses, nang hindi niya napapansin. Naintindihan? Hanapin mo si Kuya Eric, ang nurse sa 13A, at sabihin mong kailangan natin ang kanyang tulong. Ngayon na, sa sandaling iyon, kinuha ni Maria ang manual na balbula, bumilang ng 3 paghinga, at sa ikatlo, nang may parehong kalmadong itinuro ng kanyang ama sa kanya kung paano lumapag sa crosswind, sinabi niya ang mga salitang inihanda niya sa loob ng 20 minuto, ang mga salitang wala sa anumang manual, ang mga salitang kanya lamang. Komandante, anuman ang mangyari sa cabin na iyan ngayon, lalapag ang eroplanong ito sa Davao. Hindi agad sumagot si Komandante Reyes, na puno ng nag-iisang ugong ng kaliwang makina ang katahimikan. Pagkatapos, nang may boses na naglalaman ng 30 taon ng pagpapalipad. Alam ko, Santos, at sa sandaling iyon, na may 4 na minuto pa para sa Davao at isang hindi kilalang aparato sa mga kamay ni Ginoong Daniel Ong at ang landing gear ay nakatiklop pa rin. Naintindihan ni Maria Santos ang isang bagay na hindi kailanman sinabi sa kanya ng kanyang ama ng mga salita. Ang pagiging kalmado ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili sa bawat segundo na huwag hayaang kuhanin ng takot ang mga kontrol. Pinili niya at inilagay ang 2 kamay sa panel. Ang mga eroplano ay hindi natatakot. Ang takot ay sa iyo. Iwanan mo ito sa labas ng cockpit. 4 na minuto. Binilang ni Maria ang mga ito sa kanyang isip, tulad ng pagbilang niya ng gasolina, nang walang takot, nang walang pagmamadali, nang may katumpakan ng isang taong alam na ang bawat segundo ay may eksaktong timbang. Kaliwang kamay sa balbula ng rear landing gear, kanang kamay sa hydraulic compensator, mga mata sa 3 panel, handa. Sa kabin ng pasahero, tumayo si Kuya Eric mula sa kanyang upuan nang may parehong kalmado na pinakalma niya si Daniel, 1 oras na ang nakalipas. Hinarang siya ni Ate Sara sa pasilyo na may tingin na nagsasabi ng lahat ng walang sinasabi. Tumango si Kuya Eric. Naglakad siya patungo sa likuran ng walang pagmamadali, tulad ng isang taong pupunta sa banyo.
tulad ng isang taong walang pupuntahan na mahalaga. Huminto siya sa tabi ng 14D. Nakapatong ang aparato ni Daniel sa bukas na maleta, isang maliit na itim na screen na may kumikislap na cursor. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa keyboard. Sumandal si Kuya Eric sa likod ng upuan sa harap ng ganap na natural. Magandang aparato, mahina niyang sabi. Tinaas ni Daniel ang kanyang tingin. Pula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pag-iyak, kundi sa isang bagay na mas masahol ng isang taong ilang oras nang may dala na napakabigat. Lumayo ka, aniya sa pagitan ng kanyang ngipin. Hindi ko iyan magagawa. Pinanatili ni Kuya Eric ang kalmadong tono, halos nakakainip. Dahil kung ang device na iyan ay gumagawa ng iniisip kong ginagawa nito, mamamatay tayong dalawa sa loob ng susunod na 3 minuto at mas gusto kong hindi mamatay. Kinagat ni Daniel ang kanyang panga. Wala kang alam. Alam kong 2 oras ka nang nakatingin sa relo na iyan. Tinuro ni Kuya Eric ang pulso ni Daniel ng may kaswal na kilos. At alam kong nang hindi bumagsak ang eroplano gaya ng dapat bumagsak, may nagbago sa iyong mukha. Sandali. Ang hindi ko alam ay kung gusto mo bang nasa eroplanong iyon nang bumagsak ito o kung may naglagay sa iyo dito nang walang pagpipilian. Katahimikan. Hindi sumagot si Daniel, ngunit huminto ang kanyang mga kamay sa paggalaw sa keyboard. Sa cockpit, narinig ni Komandante Reyes ang pagpapalitan sa bukas na mikropono ni Ate Sara. Wala siyang sinabi. Hindi rin si Maria. Ngunit pareho silang nakikinig. Punto ng extension sa loob ng 90 segundo, anunsyo ni Miguel na may patag na boses. Inayos ni Maria ang presyon sa balbula. Handa, patuloy na nagsalita si Kuya Eric. Ang kanyang boses ay isang instrumentong calibrated, tumpak, tulad ng isang scalpel na hindi nagpuputol ng higit sa kinakailangan. May isang ginang sa upuang 7A, sabi niya. Maitim na buhok, maliliit na salamin. Binabasa niya ang parehong libro mula sa NAIA nang hindi nagpapalit ng isang pahina. Sandali, siya ang target. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Isang segundo lang. Sapat. Hindi iyan ang sinabi nila sa akin, bulong niya. Nagbago ang kanyang boses. Nawala ang talim. May naiwan sa ilalim na mas luma, isang bagay na parang tunay na takot. Sabi nila mabilis lang, walang makakapansin, sistema lang ang magkakamali. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Hindi nila sinabi na magkakaroon ng mga bata. Si Buboy, ang bata sa 11C. Hindi tumingin si Kuya Eric doon, ngunit inisip niya ito. Ano ba talaga ang ginagawa ng device na iyan? Kalmadong tanong niya. Kaya ba nitong i-reactivate ang hydraulic failure? Ang boses ni Daniel. Mula dito, kung i-activate ko ito sa oras ng landing, magkakasya ang Circuit A, mawawalan ng mga flap ang eroplano sa final approach. Tinanggap ito ni Kuya Eric nang hindi nagbabago ang ekspresyon. At kung hindi mo i-activate? Tiningnan ni Daniel ang device. Pagkatapos ay ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay si Kuya Eric. Sabi nila kung hindi ko i-activate, ang anak ko, huminto siya. Hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan. Naintindihan ni Kuya Eric sa sandaling iyon ang buong arkitektura ng plano. Hindi lang siya isang corrupt na executive, kundi isang ama na ginawang sandata. Sa cockpit, narinig ni Maria ang mga salitang iyon. Ang anak ko, may gumalaw sa loob niya, hindi siya pinigilan, ngunit naitala niya ito. Punto ng extension sa loob ng 30 segundo, sabi ni Miguel. Santos, sabi ni Komandante Reyes. Handa, sagot niya. Inilagay ni Kuya Eric ang kanyang kamay sa maleta ni Daniel, dahan-dahan, nang walang kagaspangan, tulad ng isang taong nagpupulot ng isang nahulog. Makinig ka sa akin, mahina niyang sabi. Sa eroplanong ito ay may gumagawa ng imposible para makarating tayo ng buhay. Isang dalagang babae na walang uniforme, walang opisyal na titulo, kundi sa kaalaman niya at sa kanyang walang takot na gawin. Sandali. Kung i-activate mo ang device na iyan, ang ginagawa niya ay walang silbi. Kung hindi mo i-activate, may pagpipilian ang iyong anak. Ang mga taong mayroon sa kanya ngayon ay wala. Kung lalapag ang eroplanong ito at magsalita ka, naiintindihan mo ba? Tiningnan ni Daniel ang device. Basa ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang parehong lalaki na sumakay sa eroplano. Ang lalaking iyon ay nasira sa isang lugar sa pagitan ng NAIA at Davao. Paano ko malalaman na ligtas ang aking anak? Hindi mo alam. Hindi nagsinungaling si Kuya Eric. Pero alam kong kung babagsak ang eroplanong ito, hindi rin siya ligtas. 3 segundong katahimikan, ang pinakamahaba sa flight. Dahan-dahang isinara ni Daniel ang maleta gamit ang 2 kamay at inilagay ito sa sahig. Ngayon, sabi ni Miguel,
Binuksan ni Maria ang manual na balbula. Tumugon ang mekanismo ng rear landing gear na may malalim, metalikong, tunay na tunog. Nagbago ang mga indicator. Berde, berde, berde. Rear landing gear, extended at locked, kumpirma ni Miguel. Mayroon sa kanyang boses na wala pa niya sa buong umaga. Flaps, fase 1, sabi ni Maria. 30% executed. Umayon ang eroplano sa hangin tulad ng isang ibon na unang nagpapalabas ng pakpak, mabigat, hindi perpekto, ngunit matatag. Mula sa upuang 11C, tumingin si Buboy sa bintana. Lumitaw ang Davao sa ilalim ng mga ulap, orange na bubong. Ang Davao Gulf na nagniningning sa likuran, berdeng mga bukid na kumakalat hanggang sa abot tanaw. Inay, mahina niyang sabi. Hindi sumagot ang kanyang ina. Nakapikit ang mga mata at tahimik na gumagalaw ang mga labi. Idinikit ni Buboy ang kanyang kamay sa kamay niya. Inay, nakikita na. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tumingin sa bintana at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 oras ay umiyak siya. Nang walang ingay, luha lang ang bumabagsak habang papalapit ang lupa. 5 kilometer mula sa threshold, anunsyo ni Miguel. Flaps, phase 2. Flaps, sa 70%, kumpirmado, sabi ni Maria. Ngayon, isinagawa. Bumaba ang eroplano sa eksaktong anggulo na kanyang kinakalkula. Ni 1 degree na labis, ni 1 degree na kulang. Front landing gear sa 3 kilometers, paalala ni Maria. Tumango si Komandante Reyes nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga kamay sa mga kontrol ay may tatag ng 30 taon ng pagpapalipad at may iba pa. Ang kumpiyansa ng isang taong hindi na nag-iisa sa cockpit na iyon. 3 kilometers. Front landing gear, sabi ni Maria. Pinaandar ni Miguel ang sequence. Tumugon ang mekanismo, mas mabagal kaysa sa normal. Ang indicator ay tumagal ng 4 na segundo na mas matagal kaysa sa inaasahan. 4 na segundo na walang huminga. Pagkatapos, berde. Front landing gear extended, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay perpektong patag, perpektong kontrolado. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata ng kalahating segundo lang. Sapat. Diretsong lumitaw ang Davao International Airport sa horizon. Ang secondary runway, 1,800 metro ng abuhin na aspalto na napapaligiran ng mga serbisyo ng emergency, mga pula at orange na ilaw na kumikislap sa mga gilid. Nakita ni Komandante Reyes ang runway at kinilala ito tulad ng pagkilala sa isang bagay na matagal nang hinahanap. Santos, aniya. Dito, crosswind. Tiningnan ni Maria ang indicator. 11 knots, 1 knot na mas mababa kaysa sa forecast. 11 knots, maaring itama. Runway margin. Nagkalkula siya muli ng lahat ng kanyang kinakalkula dati, ngunit ngayon ito ay totoo. Ngayon ito ay aspalto at bigat at bilis at isang pagkakataon lang. 23 metro sa dulo ng runway kung papasok tayo sa tamang bilis. At kung magbabago ang hangin sa huling 500 metro, hindi nag-alinlangan si Maria. Kung gayon, itatama natin. Sandali, kaya itong gawin. Ang aking ama ay naglanding ng F-15SG na may nakatiklop na rear landing gear sa Clark Air Base na may crosswind na 16 knots. 1 segundong paghinto, 11 ay kayang hawakan. Naglabas ng hangin si Komandante Reyes sa kanyang ilong, isang bagay sa pagitan ng paghinga at isang ngiti. Sige. Pagkatapos, sa boses na ginagamit niya kapag talagang mahalaga ang mga bagay, mga pasahero, posisyon sa pagtama, kinuha ni Ate Sara ang intercom. Ang kanyang boses ay matatag, malinaw, walang panginginig. Attention, mga pasahero. Sa loob ng 30 segundo, sisimulan natin ang landing. Pumwesto sa posisyong pangkaligtasan. Ulo pasulong, mga kamay sa likod ng upuan, nakakabit ang seatbelt. 143 katao ang sumunod. Sumandal si Daniel pasulong na ang maleta ay nasa sahig sa tabi ng kanyang mga paa. Bumalik si Kuya Eric sa kanyang upuan at ikinabit ang seatbelt nang may kalmadong galaw. Si Aling Nena, ang matandang Pranses, ay ipinagkrus ang mga kamay sa kanyang kandungan at bumulong ng isang bagay ng napakahina. Sumandal si Buboy pasulong at bago idikit ang ulo sa likod ng upuan, tiningnan niya muli ang bintana. Ang 2 FA-50 fighter jet ay nagkahiwalay. Hindi na sila makakasunod sa kanila. Ang runway ay para lamang sa kanila. Nakita ni Buboy ang kanilang paglayo at sa boses na napakahina na tanging ang kanyang ina lamang ang nakarinig, sinabi niya, "Salamat." 500 metro, palapit na ang lupa. Hawak ni Komandante Reyes ang mga kontrol.
Nakatuon ang mga mata ni Miguel sa mga indikator at si Maria Santos ay nakapatong ang mga kamay sa hydraulic panel. Handa para sa anuman, handa para sa lahat. Itinulak ng crosswind ang ilong ng bahagya sa kaliwa sa huling 200 metro. Itinama ito ni Komandante Reyes ng walang kagaspangan, ng walang takot, ng may katumpakan ng isang taong gumugol ng 30 taon sa pag-aaral ng eksakto sa sandaling iyon. 100 metro, 50, 20. Dumampi ang mga gulong sa likuran sa aspalto na may tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa buong fuselage mula buntot hanggang ilong. Isang segundo pagkatapos, lumapag ang front landing gear. Umandar ang eroplano, umandar ang preno, ang runway ay nawawala sa ilalim nila sa bilis na tila imposible. 1000 metro, 100, 15. Dahan-dahang nagpreno ang eroplano, nagpreno at huminto 19 metro mula sa dulo ng runway. Katahimikan, 2 segundong ganap na katahimikan. Pagkatapos, nagulantang ang kabin ng pasahero, palakpakan, iyakan, mga boses. Mayroong paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ng isang tao. May tumatawa ng walang tigil. Mayroon namang nakaupo lang na nakatakip ang mukha. Tinaas ni Buboy ang kanyang ulo mula sa likod ng upuan. Tiningnan ang kanyang ina. Niyakap siya nito gamit ang 2 kamay, gamit ang buong katawan, nang walang sinasabing isang salita. Idinikit ni Buboy ang kanyang mukha sa leeg nito at sa unang pagkakataon sa buong umaga, umiyak ang bata sa 11C. Sa cockpit, walang nagsalita sa loob ng 10 segundo. Hawak pa rin ni Komandante Reyes ang mga kontrol. Nakatingin si Miguel sa mga instrumento na may luhang mga mata. Nakatayo si Maria sa tabi ng hydraulic panel. Nasa mga balbula pa rin ang kanyang mga kamay. Kinailangan niyang ipaalala sa sarili na maaari na niyang bitawan ang mga ito. Binitawan niya ang mga ito. Tiningnan ang mga ito. Hindi sila nanginginig. Si Komandante Reyes ang bumali sa katahimikan. Humarap siya kay Maria. Tiningnan siya ng matagal at sinabi sa boses ng isang taong pumipili ng bawat salita. Ang mga eroplano ay hindi natatakot. Ang takot ay sa iyo. Iwanan mo ito sa labas ng cockpit. Tiningnan siya ni Maria. Paano ninyo nalaman ang linyang iyan? Dahil sinabi iyan ni Major Romeo Santos sa isang kumperensya ng mga instruktor ng militar, 1 taon na ang nakalipas. Isang paghinto. Nandoon ako sa silid. Huminto ang mundo ng 1 segundo lang. Pagkatapos si Maria Santos, ang dalaga mula sa 14F, ang technician na walang uniforme at walang nakikitang credentials, nananatiling kalmado nang ang lahat ay nagkamali, na naglanding ng isang sugatang eroplano na may 19 metro na sobra, na inisip ang kanyang ama sa bawat sandali nang hindi hinayaang kuhanin ng takot ang mga kontrol. Sumandal si Maria Santos sa panel at umiyak sa unang pagkakataon sa buong umaga. Umiyak siya. Huminto ang eroplano, ngunit hindi ang mundo. Sa labas, kinubkob ng mga sasakyan ng emergency ang eroplano sa loob ng wala pang 40 segundo. Pulang at orange na ilaw ang umiikot sa basang aspalto ng Davao. Nasa posisyon ang mga medical team. Sinara ng mga unit ng seguridad ang perimeter. Sa loob, 143 katao ang patuloy na humihinga. Silang lahat. Pinunasan ni Maria ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay ng isang beses, pagkatapos ay malalim na huminga at bumalik sa kanyang sarili. Inobserbahan siya ni Komandante Reyes nang walang sinasabi. Hindi na kailangan pang magsabi ng anuman. Tinapos ni unang opisyal De La Cruz ang mga pamamaraan ng post-landing gamit ang mga kamay na, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 oras, ay hindi ganap na matatag. Hinayaan niya ang mga ito na manginig. Nakuha niya ito. Bumukas ang pinto sa harapan 4 na minuto matapos lumapag. Nagsimulang lumabas ang mga pasahero ng may kaayusan. Ginabayan sila ni Ate Sara ng may kalmadong boses. Isa-isa, nang walang pagmamadali, nang walang gulo. Lumabas si Buboy na hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa huling baitang ng hagdanan, huminto siya. Tumingin siya sa malinaw, bughaw, malamig at malinis na kalangitan ng Davao. Pagkatapos ay tiningnan niya ang runway. Ang 19 metro ng aspalto na natitira sa pagitan ng front landing gear ng eroplano at ng dulo ng runway. 19 metro. Sinukat ito ni Buboy ng kanyang mga mata, tulad ng pagsukat ng mga batang 7 taong gulang ng buong katawan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina. Sapat na, sabi niya. Hindi sumagot ang kanyang ina. Binuhat lang niya ito at niyakap ng may lakas na hindi kailanman malilimutan ni Buboy. Dahan-dahang bumaba sa hagdan si Aling Nena, ang matandang Pranses sa upuang 16B. Sinamahan siya ni Kuya Eric.
Nang dumampi ang kanyang mga paa sa aspalto, huminto siya sandali. Ipinikit ang mga mata, nilanghap ang hangin ng Davao. Pagkatapos ay idinilat ang mga mata at tiningnan si Kuya Eric. Alam mo, mahina niyang sabi, mga bagay na ganoon. Ngumiti si Kuya Eric. Oo, sagot niya. Hindi niya alam kung totoo iyon, ngunit tunog totoo. At sa sandaling iyon ay sapat na. Si Ginoong Daniel Ong ang huling lumabas. Hindi sa kanyang kagustuhan, 2 ahente ng seguridad ang naghihintay sa kanya. Sa paanan ng hagdanan, walang posas, walang eksena, 2 lalaki lang ang nakatayo na nakatingin sa kanya habang bumababa na may ekspresyon na hindi nangangailangan ng mga salita. Nag-atubili si Daniel sa huling baitang, tumingin pabalik sa loob ng eroplano na parabang may inaasahan siyang makita, na parabang may hinahanap siya. Pagkatapos ay bumaba siya, tumayo sa tabi niya ang mga ahente at lumakad silang 3 patungo sa isang sasakyan na naghihintay sa gilid ng runway. Ang itim na leather na maleta ay dala ng isa sa mga ahente. Hindi ito tiningnan ni Daniel. Si Ginang Elena Cruz, ang babae sa 7A, ay lumabas ng walang pagmamadali, maitim na buhok, maliliit na salamin. Ang kanyang libro ay nakasara sa ilalim ng kanyang braso. Walang pumalakpak sa kanya. Walang nakakaalam kung sino siya. 3 individual na nakasibil ang naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdanan. Nagpalitan sila ng ilang mahihinang salita. Tumango si Elena ng isang beses. Umikot siya at tiningnan sandali ang eroplano. Pagkatapos ay patuloy siyang naglakad ng hindi lumilingon, nang may tahimik na determinasyon ng isang taong may appointment sa Cebu sa loob ng 10 araw at wala siyang balak na palampasin ito. Si Maria ang huling lumabas ng cockpit. Pinadaan siya muna ni Komandante Reyes. Tinanggihan niya ang kilos na iyon ng bahagyang umiling. Kayo muna, Komandante. Tiningnan siya ni Komandante Reyes ng 1 segundo, pagkatapos ay lumabas. Sumunod si Miguel at nanatili si Maria na mag-isa sa cockpit sa loob ng eksaktong 12 segundo. Tiningnan niya ang mga panel, ang mga instrumento na nag-off isa-isa, ang bakanting upuan ng komandante, ang notebook ni Miguel na may kanyang mga tala na nakabukas pa rin sa panel, ang manual hydraulic circuit valve na nasa posisyon pa rin kung saan niya ito iniwan. 12 segundo. Pagkatapos ay lumabas siya. Ang sikat ng araw sa Davao ay mainit para sa Pebrero. Dahan-dahang bumaba si Maria sa hagdan. Nang dumampi ang kanyang mga paa sa aspalto, naramdaman niya ang lupa sa paraang hindi niya pa nararamdaman, kailanman. Matatag, totoo, kanya. Lumapit ang isang mediko upang suriin siya. Hinayaan niya ito. Blood pressure, heart rate, oxygen saturation, lahat ay nasa normal na saklaw. Tiningnan siya ng mediko na may ekspresyon na halo ang profesionalismo at isang bagay na hindi niya alam kung saan ilalagay. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Sandaling inisip ni Maria ang tanong. Kailangan kong makarating sa Cebu, sagot niya. Kumurap ang mediko. Binibini. Katatapos mo lang. Alam ko ang katatapos kong gawin. Ang kanyang boses ay malumanay. Walang kagaspangan. Ang aking ama ay nasa ospital sa Cebu. Kailangan kong makarating doon. Dahan-dahang tumango ang mediko. Wala na siyang sinabing iba. Si Ate Sara ang lumapit 10 minuto pagkatapos. Tumayo siya sa harap ni Maria na may ekspresyon na hindi katulad ng plastik ng ngiti sa simula. Nang sumakay ka sa eroplano kaninang umaga, mahina niyang sabi. Tiningnan kita at naisip kong isa ka lang pangkaraniwang pasahero. Tiningnan siya ni Maria. Isa lang akong pangkaraniwang pasahero. Dahan-dahang umiling si Ate Sara. Hindi. Sandali. Salamat. Hindi agad sumagot si Maria. Pagkatapos ay tumango ng maikli, tulad ng pagtango ng kanyang ama. Natagpuan siya ni Komandante Reyes sa tabi ng isa sa mga emergency vehicle. May dala siyang 2 kape sa mga basong karton. Inalok niya siya nang hindi nagtatanong. Tinanggap ito ni Maria. Uminom sila ng tahimik sandali. Ang aspalto ay amoy kerosene at basang lupa. Sinusuri na ng mga technical team ang eroplano. Lumapag na ang mga FA-50 fighter jet sa isang parallel runway at naglalakad ang kanilang mga piloto patungo sa coordination area. Ang lahat ay may maayos at malamig na hitsura ng mga bagay na nangyayari pagkatapos ng pinakamasama. Tatawagan ko si Romeo, bigla ang sabi ni Komandante Reyes. Tiningnan siya ni Maria. Kilala niyo siya ng maigi. Magkasama kaming lumipad ng 3 buwan noong 97. Isang paghinto. Siya ang pinakamahusay na instruktor na nagkaroon ako at ang pinakahindi kapani-paniwala. Ibinaling ni Maria ang kanyang tingin sa kape. May gumalaw sa loob niya. Mahirap para sa kanya ang nasa lupa, mahina niyang sabi.
2 taon na siyang hindi lumilipad at pinag-uusapan pa rin niya ang mga eroplano na parabang naghihintay ang mga ito sa kanya. Tumango si Komandante Reyes. Ginagawa iyan ng mga mahusay na piloto. Katahimikan. Alam niyo ba ang nangyari sa kanya? Tanong ni Maria. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ito nang malakas sa ibang tao bukod sa kanyang sarili. Alam kong nagkaroon siya ng problema sa cardiovascular. Maingat na pinili ni Komandante Reyes ang kanyang mga salita. Alam kong matagal na siyang inoobserbahan at alam kong may anak siyang nagtatrabaho sa isang paliparan sa Angeles City at nagbabasa ng mga teknikal na manual sa halip na mga nobela. Tiningnan siya ni Maria. Ang mga mata ni Komandante Reyes ay mayroong hindi awa. Ito ay isang bagay na mas mahirap panatilihin kaysa sa awa. Ito ay pagkilala. Gaano na kayo katagal hindi nagkikita? Tanong ni Komandante Reyes. 4 na buwan. Kung gayon, panahon na. Noon lumapit si Miguel, hawak ang kwaderno ng mga tala. Binuksan niya ito sa pahina kung saan niya isinulat ang descent sequence na idinidikta ni Maria. Maingat niyang pinunit ito. Ibinigay kay Maria para maalala mong nangyari ito, aniya. Tiningnan ni Maria ang papel, ang kanyang sariling sequence na nakasulat sa masikip at tumpak na sulat kamay ni Miguel. Maingat niya itong tiniklop, inilagay sa bulsa ng kanyang kupas na tela na backpack. Sabihin mo sa iyong anak, sabi ni Maria nang hindi siya tinitingnan, na pag-aralan ang mga hydraulic system bago ang mga makina. Umuugong ang mga makina kapag nagkakamali. Ang mga hydraulic system ay tahimik na nagkakamali. Tiningnan siya ni Miguel. Sasabihin ko sa kanya. At huwag mong hayaang sabihin ng sino man sa kanya na ang pagiging masyadong kalmado ay isang depekto. Hindi agad sumagot si Miguel. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Dala ang bigat ng kanyang nakita kaninang umaga sa likod ng kilos na iyon. 3 oras matapos lumapag sa Davao, kinumpirma ng mga autoridad ang mga unang resulta ng investigasyon. Ang nasuspinding inspektor ng Philippine Skies ay inaresto sa NAIA bago pa man lumapag ang eroplano. Ang interbensyon sa hydraulic system ay isinagawa sa panahon ng overnight maintenance ng eroplano. Nakipagtulungan si Ginoong Daniel Ong sa mga autoridad mula nang siya ay nasa lupa. Ang kanyang anak na babae na natagpuan ng ligtas at maayos sa loob ng wala pang 5 minuto salamat sa impormasyong kanyang ibinigay, ay muling nakasama ang kanyang ina sa parehong hapon. Si Ginang Elena Cruz ay inilipat sa Cebu sa isang pribadong flight na may security escort. Ang kanyang testimonya sa harap ng International Anti-Corruption Tribunal ay nakatakdang magpatuloy. Tinawagan ni unang opisyal de la Cruz ang kanyang bahay mula sa Davao Airport. Sumagot ang kanyang asawa sa unang tono. Hindi siya gaanong nagsalita. Sapat lang ang kanyang sinabi. Nang ibinaba niya ang telepono, tiningnan niya ito sandali. Pagkatapos ay hinanap niya ang numero ng kanyang anak na babae. Nagpadala siya ng mensahe, 2 linya lang. Pag-aralan ng mga hydraulic system bago ang mga makina. Ipapaalam sa iyo ng isang taong malapit mo nang makilala. Ipinasa ni Ate Sara ang kanyang ulat sa airline sa parehong hapon. Sa seksyon ng mga obserbasyon kung saan siya karaniwang nagsusulat ng 2 linya tungkol sa pangkalahatang estado ng flight, nagsulat siya ng 4 na pahina. Ang huling pangungusap ay nagsasaad, ang pasahero sa upuang 14F ang nagligtas sa flight na ito. Ang pangalan niya ay Maria Santos. Isulat ito sa talaan. Nakakuha si Maria ng puwesto sa isang flight patungong Cebu sa parehong gabi. Economy class. Upuan sa likod. Walang checked baggage. Tulad ng umaga, tulad ng dati. Nang lumipad ang eroplano mula sa Davao at lumiliit ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, tumingin si Maria sa bintana. Malinaw ang kalangitan sa gabi, puno ng bituin. At sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi niya narinig ang mga makina nang may pag-aalala. Narinig lang niya ang mga ito na gumagana. At ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang ama at ngumiti. Pagkaraan ng mga linggo, ang ospital sa Cebu ay may malalaking bintana. Iyon ang unang napansin ni Maria nang dumating siya ng gabing iyon. Mga bintana na nagpapapasok ng kalangitan na para bang naunawaan ng nagdisenyo nito na may mga taong nangangailangan makita ang horizon upang patuloy na huminga. Si Kapitan Romeo Santos ay isa sa mga taong iyon. Gising siya nang pumasok si Maria. Payat, mas payat kaysa sa kanyang naaalala. Ganap na puti ang kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay nasa kumot ng may katahimikan na taglay ng mga kamay ng mga piloto kapag wala na silang mga kontrol na hawakan. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho, eksaktong pareho. Huminto si Maria sa pinto, tiningnan siya.
2 segundong katahimikan na naglalaman ng 4 na buwan ng distansya at isang buong umaga sa ibabaw ng mga ulap. "Huli ka," sabi ni Romeo. Mas mahina ang kanyang boses, ngunit magkapareho ang tono. Pumasok si Maria at umupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. "Nagkaroon ako ng aberya." "Anong uri ng aberya?" Tiningnan niya ito. "Nagkaroon ng problema sa teknikal ang flight." Bahagyang kumunot ang noo ni Romeo. "Gaano kaseryoso?" "Kanang makina na unti-unting nagkakaroon ng failure, na apektuhan ang hydraulic system, isang makina para lumapag sa maikling runway na may crosswind na 11 knots." Katahimikan. Matagal siyang sinuri ni Romeo. "At nakarating tayo. 19 metro ang sobra." Isa pang mas mahabang katahimikan. "Sino ang nagpapalipad?" "Si Komandante Reyes." Kumurap si Romeo ng isang beses. Pinababatid sa akin ni Komandante Roberto Reyes ang kanyang pagbati. Ipinikit ni Romeo ang kanyang mga mata ng sandali. Nang idilat niya ang mga ito, may iba itong taglay, isang bagay na inabot ni Maria ng 1 segundo upang makilala. Pagmamalaki, hindi ang maingay na pagmamalaki na nagpapahayag ng sarili, kundi ang tahimik, malalim, ang mas mabigat na pagmamalaki. "Natakot ka ba?" Mahina niyang tanong. Inisip ni Maria ang tanong ng may katapatan. "Oo." "At anong ginawa mo rito?" Direkta siyang tiningnan. "Iniwan ko ito sa labas ng cockpit." Hindi agad sumagot si Romeo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kanya nang may titig na alam ni Maria mula pa noong sa 6 taong gulang siya, ang parehong tingin na ibinabato ng kanyang ama sa mga horizon bago lumipad, na para bang kinakalkula niya ang lahat ng darating. Pagkatapos ay dahan-dahan, nang may pagpupunyagi, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inilagay sa kamay nito nang walang sinasabi, nang hindi kailangan pang magsalita. Nanatili si Maria sa Cebu ng 4 na araw. Natulog siya sa sofa ng kwarto ng ospital. Sa umaga, dinadalhan niya siya ng kape mula sa makina sa pasilyo at nagpapanggap siyang masarap ito para hindi siya mag-alala. Sa hapon, nag-uusap sila tungkol sa mga eroplano, sa mga sistema, sa mga flight na nagawa niya at naalam niya sa puso dahil narinig na niya ang mga ito ng 100 beses. Isang hapon, tinanong ni Romeo si Maria tungkol sa nasuspindeng inspektor, si Ginoong Daniel Ong at kay Ginang Elena Cruz. Ikwinento ni Maria ang lahat ng may kalmado, ng may katumpakan, tulad ng pagtuturo niya sa kanya kung paano ikwento ang mga bagay na mahalaga. Nakinig si Romeo nang walang pagkaantala. Nang matapos siya, tumingin siya sa malaking bintana ng ospital. Ang kalangitan sa Cebu ay may matinding bughaw na tanging mga lungsod malapit sa dagat ang mayroon. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasaya sa lahat ng ito?" aniya. "Ano?" "Na hindi mo iniwan ang eroplanong iyon na hindi tapos." Bahagyang kumunot ang noo ni Maria. "Hindi tapos?" Patuloy na nakatingin si Romeo sa kalangitan. May mga taong alam kung paano gawin ang mga bagay at may mga taong ginagawa ang mga ito. Ang pagkakaiba ay wala sa talento. Nasa sandali kung saan ka magpapasya na ang takot ay hindi ang magpapasya para sa iyo. "Sandali, nagpasya ka. Iyan ay walang presyo." Hindi sumagot si Maria. Ngunit may isang bagay sa loob niya na tense sa loob ng ilang buwan ang dahan-dahang lumuwag, tulad ng isang buhol na bumigay. Sa araw bago bumalik sa Angeles City, nakatanggap si Maria ng tawag, hindi kilalang numero. Ito ay ang direktor ng operasyon ng Philippine Skies. Inalok niya siya ng posisyon hindi bilang mekaniko ng maintenance, kundi bilang consultant ng seguridad ng mga sistema sa flight na may access sa cockpit, may opisyal na pagsasanay, na may posibilidad na kumpletuhin ang kanyang komersyal na lisensya sa suporta ng airline. Nakinig si Maria ng tahimik. Nang matapos siya, nagtanong siya, "Bakit ako?" Dahil si Komandante Reyes ay nagsulat ng 4 na pahinang ulat, isang paghinto, at dahil si Ate Sara, ang flight attendant, ay nagsulat ng isa pang 4 na pahina, isa pang paghinto. At dahil personal na tumawag si unang opisyal de la Cruz upang sabihin na ang kanyang 9 na taong gulang na anak ay gustong maging aeronautical engineer at gustong ikaw ang kanyang maging mentor kapag lumaki siya. Tumingin si Maria sa bintana ng ospital. Ang kalangitan ng Cebu, bughaw, malinis, napakalawak. "Pag-iisipan ko," aniya. Ibinaba ang telepono. Tiningnan ito sandali pagkatapos ay pumasok sa kwarto ng kanyang ama. Nakaupo si Romeo sa kama, mas matuwid kaysa sa mga nakaraang araw. Tiningnan niya siya habang pumapasok. "Mabuting balita?" "Marahil." Naghintay siya. Umupo si Maria sa karaniwang silya. "Inalok ako ng trabaho sa Philippine Skies, Safety Consulting, kasama ang commercial license." Walang sinabi si Romeo agad. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay sa kumot. Pagkatapos ay siya,
at ang paliparan sa Angeles City ay nandyan pa rin. At ikaw, inisip ni Maria ang hydraulic panel, ang manual valve, ang 19 metro ng aspalto sa dulo ng runway ng Davao. Si Buboy na nakadikit ang kamay sa salamin. Si Aling Nena na dahan-dahang humihinga. Si Komandante Reyes na unang nagsabi ng kanyang apelyido. Kay Miguel na nagsusulat sa kanyang notebook, sa kanyang ama, palagi sa kanyang ama. Sa tingin ko, dahan-dahan niyang sabi na may mga bagay na natututunan para sa sarili at may mga bagay na natututunan upang maibigay sa iba. Tiningnan siya ni Romeo. Ang kanyang mga mata ay mayroong kislap na bihirang makita ni Maria sa kanyang buhay, ang mga pagkakataong talagang mahalaga. Natutunan mo ba ito ng maigi? Mahina niyang sabi. Bumalik si Maria sa Angeles City kinabukasan sa flight pabalik, upuan sa bintana. Tiningnan niya ang kalangitan sa buong biyahe. Hindi niya narinig ang mga makina ng may pag-aalala. Narinig niya ang mga ito ng may pasasalamat. Lumapag sila ng walang insidente. Siya ang huling lumabas. Pagkaraan ng mga linggo, sa isang hukuman sa Cebu, umupo si Ginang Elena Cruz sa harap ng International Anti-Corruption Tribunal at nagbigay ng testimonya sa loob ng 4 na oras. Hindi nanginig ang kanyang boses kahit minsan. Pagkaraan ng mga linggo, naglaro si Buboy sa kanyang notebook sa eskwela ng eroplano na may isang makina na napapalibutan ng 2 maliliit na fighter jet. Tinanong siya ng kanyang guro kung ano ito. Isang eroplanong hindi bumagsak, sagot niya. Hindi alam ng guro kung ano ang sasabihin. Naglalaro na si Buboy ng ibang bagay. Pagkaraan ng mga linggo, mas maaga umuwi si unang opisyal de la Cruz kaysa sa karaniwan. Ang kanyang 9 na taong gulang na anak ay nasa mesa at gumagawa ng kanyang takdang aralin. Umupo siya sa tabi nito, binuksan ang drawer at kinuha ang isang teknikal na manual ng mga hydraulic system. Inilagay niya ito sa mesa. Tiningnan niya ito. Ano iyan? Doon nagsisimula ang lahat, aniya. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa at bumalik si Maria Santos sa paliparan sa Angeles City isang Lunes ng umaga. Dumating siya sa oras, tulad ng dati. Sinout niya ang kanyang mono de trabaho. Tulad ng dati, binuksan niya ang unang panel ng araw at bago magsimula, isinubo niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na tela na backpack at kinuha ang nakatiklop na papel. Ang sequence ng pagbaba na isinulat sa masikip na sulat kamay ni Miguel. Tiningnan niya ito sandali, muling tiniklop, isinilid at nagsimulang magtrabaho nang may mga kamay na hindi nanginginig, nang may kalmadong itinuro ng kanyang ama, nang may kaalaman na may mga bagay na walang makakakuha sa iyo. Dahil wala ang mga ito sa titulo, wala ang mga ito sa uniforme, wala ang mga ito sa tamang apelyido, ni sa tamang akademya, ni sa tamang upuan. Nasa kung ano ang ginagawa mo kapag nagkakamali ang makina at malayo ang lupa at kumakatok ang takot. Nasa pagpili mo sa bawat pagkakataon na iwanan ito sa labas ng cockpit. Ang mga eroplano ay hindi natatakot. Ang takot ay sa iyo. Iwanan mo ito sa labas ng cockpit.